Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 14 verses 1 to 5. Ito po ang nakasulat. Alam ni Joab, anak ni Seruya na nangulila si Haring David kay Absalom. Kaya nagpatawag siya ng isang matalinong babae galing sa Tikwa. Pagdating ng babae, sinabi ni Joab sa kanya, magkunwari kang nagluluksa, magsuot ka ng damit na panluksa, at wag kang magpahid ng mabangong langis. Umarte kang gaya ng isang nagluluksa ng mahabang panahon. Pagkatapos punta ka sa hari at sabihin mo sa kanya ang sasabihin ko sa iyo. At sinabi ni Joab sa kanya ang dapat niyang sabihin sa hari. Pumunta ang babae sa hari at nagpatira pa siya bilang paggalang. Pagkatapos, sinabi ng babae, tulungan niyo po ako, mahal na hari. Tinanong siya ng hari, ano ba ang problema mo? Sumagot siya, po akong biyuda. Yun lang po. Maraming salamat po rin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking mong babasahin ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 14 verse 6 to 10. May dalawa akong anak na lalaki. Minsan po'y nag-aaway sila sa bukid. Walang umawat sa kanila kaya't napatay ang isa. Dahil doon, pinuntahan ako ng mga kamag-anak ng aking asawa. Galit na galit po sila at pilit na kinuha ang anak kong buhay upang patayin din dahil sa pagkapatay nito sa kanyang kapatid. Kung magkagayon, mawawala na ang natitirang pag-asa ko sa buhay at mapuputol ang lahi ng aking asawa. Sinabi ng hari, umuwi ka na at ako na ang bahala. Ngunit sinabi ng babae, mahal na hari, ano man po ang inyong maging pasya, kami rin ang dapat sisihin, wala po kayong dapat panagutan. Sinabi ng hari, kapag may bumanggit pa nito sa iyo, hiharap mo sa akin para wala nang gumambala sa iyo. Yun lang po, magandang gabi ulit sa ating lahat. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aming pong babasahin ngayon ay mula sa 2 Samuel chapter 14 verses 11 to 19. Sinabi ng babae, mahal na hari, sumumpa po kayo sa Panginoon na inyong Diyos, na hindi niyo papayagang may maghiganti pa sa anak ko para hindi na lumala ang pangyayari. At para hindi mapatay ang anak ko, sumagot si Haring David. Isinusumpa ko sa Panginoon na buhay na hindi mapapahamak ang anak mo. Sinabi ng babae, mahal na hari, may isa pa po akong hihilingin sa inyo. Sumagot ang hari, sige, sabihin mo. Sinabi ng babae, bakit hindi niyo po gawin sa mga mamamayan ng Diyos ang ipinangako niyong gagawin para sa akin? Kayo na ang humatol sa inyong sarili sa ginawa niyong desisyon. Dahil sa hindi niyo pagpapabalik sa itinaboy niyong anak. Mamatay tayong lahat. Magiging gaya tayo ng tubig na natapon sa lupa at hindi na muling makukuha. Pero hindi lang po basta-basta kinukuha ng Diyos ang buhay ng tao. Sinisikap niyang mapanumbalik ang mga taong napalayo sa Kanya. Mahal na hari, pumunta po ako rito para sabihin ang problema ko. Dahil natatakot ako sa mga kamag-anak ko, nagpasya akong makipag-usap sa inyo dahil baka magawan nyo ng paraan ang kahilingan ko. Na mailigtas nyo kami ng aking anak sa mga taong nagtatangkang kunin ang lupaing ibinigay sa amin ng Diyos. Ang desisyon nyo ang makapagbibigay sa akin ng kapayapaan dahil tulad kayo ng isang anghel ng Diyos na nakakaalam kung ano ang masama at mabuti. Lagi sana kayong samahan ng Panginoon na inyong Diyos. Sinabi ng hari sa babae, may itatanong ako sa iyo at gusto kong sagutin mo ako ng totoo. Sumagot ang babae, sige po, mahal na hari. Nagtanong ang hari, si Joab ba ang nagturo nito sa iyo? Sumagot ang babae, hindi ko po kayang magsinungaling sa inyo, mahal na hari. Si Joab nga po ang nag-utos sa akin gawin ito at siya rin ang nagturo sa akin kung ano ang mga dapat kong sabihin. Maraming salamat po. God bless. Amen.
Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 14 verse 20 to 23. Ginawa po niya ito para magkaayos na po kayo ni Absalom. Pero matalino kayo, mahal na hari. Gaya ng isang anghel ng Diyos, nalalaman niyo ang lahat na nangyayari sa bansa natin. Kaya ipinatawag ng hari si Joab at sinabi, sige, lumakad ka at dalhin mo pabalik dito ang binatang si Absalom. Nagpatira pa siya sa hari at sinabi, pagpalain sana kayo ng Panginoon, mahal na hari. Ngayon, nalalaman kong nalulugod kayo sa akin dahil tinupad niyo ang kahilingan ko. Pagkatapos, pumunta si Joab sa Gishur at dinala si Absalom pabalik sa Jerusalem. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Good evening po. Ang Bible verse ko po tonight is from 2 Samuel chapter 14 verses 24 to 28. Ngunit hindi pinahintulutan ng hari na iharap sa kanya ito. Kaya't doon na siya nagtuloy sa sariling tahanan. Ang kagitingan ni Absalom. Walang lalaki sa Israel na hinahangaan sa kakisigan tulad ni Absalom. Walang maipipinta sa kanya mula ulo hanggang paa. Buhok pa lamang nito ay naminsan lamang gupitin sa loob ng 1 taon ay mahigit ng 3 kilo. Siya'y may anak na 3 lalaki at isang napakagandang dalaga na Tamar ang pangalan. 2 buong taon na nanatili si Absalom sa Jerusalem na hindi man lang siya nakita ng hari. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po isang mapagpalang araw muli sa ating lahat at sa pagkakataong ito, muli po ay nagpapasalamat muli tayo sa Panginoon na tayo nabigyan muli ng pagkakataon na ibahagi yung ating devotion para sa araw na to. Tayo po ay nasa 2 Samuel chapter 14 at yung itinalaga po sa atin, ito po ay mula sa verses 33 to 29 to 33. Sabi po dito, misa ipinatawag niya si Joab upang suguin sa hari, ngunit hindi ito pumayag. Ipinatawag niya muli ito, ngunit hindi rin siya sinunod. At sinabi ni Absalom sa kanyang mga alipin, alam ninyo may makaratig akong bukid ni Joab na may tanim na sipada. Puntahan ninyo ito at sunugin. Sinunog nga ng mga alipin ang bukid na iyon. Nagpunta agad si Joab kay Absalom at sinabi, bakit sinunog mga alipin mo ang aking bukid? Sumagot si Absalom, 2 beses kitang pinakiusapan dalhin sa hari ang aking kahilingan sa kanya, ngunit hindi mo ako pinansin. Bakit mo pa ako kinumuha sa Gisor? Mabuti pang hindi na ako umalis doon. Dalhin mo ako sa hari ngayon din at kung ako'y may kasalanan, handa akong mamatay. Nang marinig niya ito, nagpunta si Joab sa hari at matapos nila mag-usap, si Absalom ay pinatawag. Humarap naman ito sa hari at buong pagpapakumbabang nagbigay galang at hinagkan siya ng hari. Amen. So dito makikita po natin na talagang yung ginawa ni Joab na talagang gumamit siya ng manipulation para si Absalom ay makabalik. Ito po ay isang bagay na hindi maganda. Sapagkat ito ay pamamaraan ni Joab. Hindi siya naghintay ng perfect timing na mula sa ating Panginoon. At dito makikita natin ay medyo damay siya sa sitwasyon sa buhay ni Absalom. At nakikita nga natin dito dahil si Joab yung gumawa ng paraan, ganun lang katindi yung ginagawa din sa kanya ng Absalom. Kung ipatawag siya, kumbaga kung siya ay sabihan, ay wala po magawa si Joab, sapagkat dito natin makikita na talagang binigyan niya ng pagkakataon si Absalom na makapasok dun sa kanyang buhay. At dito makikita natin na talagang walang takot si Absalom sa kanya, sapagkat isipin po natin, inatasan ni Absalom yung kanyang mga alipin na
nasunugin yung bukid ni Joab at sinunod ito ng kanyang mga alipin. At dito natin makikita na talagang pag ginusto ni Absalom yung isang bagay ay ginagawa niya. So dito natin makikita na kapag hindi talaga yung pamamaraan ng Panginoon yung ating inantay, no? Dapat yung talagang yung perfect timing. So dito natin makikita na sinabi naman na namimiss na rin naman talaga siya ni Haring David. Pero hindi nakapaghantay si Joab, gumawa siya ng paraan, nandun yung manipulation. So makikita natin na talagang yung kanyang buhay ay nagiging kasama na dito sa mga plano ni Absalom, na kung ano yung gagawin ni Absalom, talagang ginagawa niya, no? Kaya kumbaga, biruin mo, yung ipasunog yung bukid niya, isa pong bagay ito na kumbaga walang takot sa kanya si Absalom. So purihin po yung Panginoon na tayo ay binibigyan palagi ng pagkakataon na tayo ay makapag-devotion sa bawat araw, no? Sabi nga, 1 chapter a day is malaki pong bagay ito sa ating buhay upang lumago yung ating spiritual na buhay. So God bless everyone. Ang Panginoon ang mapapurihan.